alam mo din, mas maganda kung kunyari, no, ang yung bisita iglesia, iba't ibang simbahan ng iba't ibang probinsya. Tapos yung destination mo, for example, Baguio or a beach trip para reward to yourself. Pero ito naman, Jules, pumunta ang ating kaibigan na si Leylin Caragay sa 47th o PETA's 47th Theater Anniversary. Ito at marami pang iba sa Cultural Review. Good morning mga boss! Ating sulyapan ay ka-47th season na handog ng PETA Theater. Ibalik mo na lang sa paderang pag-ibig mo. Nakahiligan ko ng manood ng plays and appreciate it. Kung kaya di ko na pinalagpas noong naimbitahan ang Cultural Review sa launch ng ika-47th theater season announcement ng Philippine Educational Theater Association o mas kilala bilang PETA. Ano po ang pinakalayunin ng PETA? Ang layunin ng PETA is to offer productions that are entertaining, ibig sabihin kaaya-aya, lalo na sa mga kabataan, pero educational. Meron kang matututunan by watching at makikita mo ang galing ng Pinoy from watching the shows. Laking tuwa ko noong malaman kong ang Rock of Ages ay may rerun. Na buong akala ko ay baduy ang mga awitin nila, pero after watching the show, naiba ang pananaw ko. At ang maganda sa play na ito ay napapanahon at nadadanasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po yung mga naka-line up na events para sa taon na ito? Okay. Dahil super hit show yung Rock of Ages, no? Iririran namin ng June, July, August. Pagkatapos noon, may Florante at Laura remastered. Alam naman natin na curriculum material ang Florante at Laura, pero you have to find a young person na type ng Florante at Laura. Ayaw nila, hate nila, hindi nila naiintindihan. So that's part of what we do. We take material, we tweak it so that young audience will enjoy it. At muli sa ika-47th PETA Theater Season Preview Show, ang mga cast ay nag-perform ng isang malaking scene ng play featuring the popular songs of ages. So part of the lineup ay ang Florante at Laura Remastered. Ito ay isang balagtasan battle-inspired performance ng nag-infuses ng mga classic texts with gritty hip-hop humor at rip and rhymes na nagaganap sa mga Filipino classroom setting. Pamili mo, me! Natin tatalakayin ang Florante at Laura pero hindi mo nakadalito? Paliwanag mo nga sa akin kung paano ipako sa klase mo. Ma'am, bibili naman po ako pinagkapera, ma'am. Kasi po 500 plus po kasi yung textbook natin. Wala naman ba na Kailan pa yun? Isa pang production na aabangan ay ang PETA's adaptation ni Anton Chekhov's Cherry Orchard na ang setting ng play ay nagaganap noong 1960s lavish Manila aristocracy. May dance, a contemporary dance piece, by James Cousins na ubod ng ganda. Dapat mapanoodin nila. Mayroong Daniel Bai na parang monologue na it is so fantastic na napanood ng ilang taga-PETA sa Scotland, sa Edinburgh Festival. So, tinanong nila, British Council, can you bring in this play? At itong mga international shows na to, they're made available here by British Council, by Japan Foundation, and it's much cheaper than having to go out and buy the tickets abroad. So we're asking them to also take advantage of those shows. Liban sa mga in-house productions ng PETA, sila ay nag-host ng ilan sa mga lokal at international events at art happenings gaya ng collaboration with Japan Foundation to present Strong Boy, Deaf Boy and a Girl in an Avaya. At partnership with the British Council Manila to present Price of Everything and There We Have Been. Abangan din ang mga PETA mobile productions gaya ni Christine Belen's mga kwento ni Lola Basyang at Batang Rizal. PETA works so hard to create this content na not only Pinoy nga, pero meron ding mga foreign shows. We work hard to offer you the content. We need the support of young people to come and watch. Tangkilikin po natin ang teatrong Pilipino. Good luck po sa ika-47th ng PETA at ating i-promote ang Filipino theater talents. At yan po ang panawagan ni Miss C.V. Guerrucho, kaya naman po tangkilikin natin ang teatro. Leylin Caragay para sa Cultural Review.